vlogger yan. So for today's video, tinatawag namin na get to know each other. Ito yung year-ender special natin. And syempre, habang tatanungan kami, kakain kami. So bumili kami ng food. Yes, so bumili kami ng snap. And syempre, bakit kami may snap? Kasi nga, today is our Mansari. Diba? 22 is our Mansari. So, try mo na to. Alright, by the way, challenge pala to sa akin yung takoyaki. Actually, hindi ko alam kung magugustuhan ko to kasi last time. Yan siya, guys. Woo! Ako na ba? First bite, Lord. Ako na yung mauna, guys. Kasi nag-crave siya dyan. Marami siyang nakuha. Nag-crave ako dito eh. Oh. Nag-crave. Amang kumakain si Coach Brian, matanong na kami ng Kain tayo, guys. question. So yung first question natin is for year-ender 2023. Mahal. Mahal talaga. Coach Brian. What did you enjoy the most this year? Yung Tagalog ko. Ano yung nagustuhan mo or na-enjoy mo ngayong taon? Travel. Travel? Saan? Yung travel natin mula Nueva Ecija to Bohol. Bohol. Ikwento mo daw. Sarap? Sarap, grabe. Ano yung sagot mo? Ikaw, ano yung nagustuhan mo this year? Yun Sarap, din. grabe. Ako bukod siguro dun sa travel, is yung, siyempre kinasal kami this year. Yes, kinasal pala kami this year. And yung sinasabi niya kasi travel is nagbiyahe kami mula Nueva Ecija To Bohol, gamit tong yung car sasakyan na to. namin, Hyundai So, Accent. yun yung pinaka-highlight ng 2023. Free namin. Okay, so 4 days tayong mga biyahe na, no? Yes, From naumpisahan namin yung Nueva taon Ecija ng to travel. So, Bohol. ang dami namin Ilang naging region travel. yung nilakbay natin? No? Simula Region 3 to Region 7. Grabe. Sarap, grabe. Takoyaki nila. Wait lang. Nagustuhan ko yun. Question. Ay, may cheese! Mm. Wait lang, may cheese pala to, boy. Sarap, no? Question number 2. Kailan ka and ano yung pinaka-challenging na nangyari sa'yo this 2023? Yung totoo. May shawarma yan. Yes, challenging. So, kaya nga ito kasi may cheese. Most challenging. Ang kalmara mo. Sa paglipat namin, isa yun sa mga naging challenge ko paglipat namin from hub to our own nung kinasal na kami, Partner. kabukod na. Bakit yung challenge? Maglipat. Ilang beses dinala yung yung sasakyan, yung mga gamit. Sabi, tumuturit yung mo. Grabe naman, parang mapakalayo yung pinag-ipatan natin. Hindi pala madali eh. Spicy tago. Ako kung natanungin niya kung ano yung pinaka-challenge sa akin. Yes. Is yung homesick. Homesick. Kasi first time kong nalaman sa family. I see, kasi hindi ako na-homesick kasi galing ako ng na-homesick Dubai. ako. So, feeling ko OFW kami kahit nasa Pilipinas lang ako. So, doon ko din naramdaman yung challenge pala ng mga shoutout sa mga OFW natin dyan na ang hirap pala. Hindi pala madali. Nalala ko nung unang mga days ko dito nung nasa hub. So, yung hub, ito yung lugar ng mga kinakabilangan namin community ngayon. So, sa HOS or Hybrid of Online System. Yes. And kasi ang usapan lang namin parang isang buwan. So parang nung una, akala ko kasi nung after namin, di ba, biyahe nga kami from here. Akala ko parang road trip lang, so balik din kami agad. Kasi sabi niya magstay kami. Parang 1 day, 2, 3, 4 days. Hindi ako nakakakain, umiiyak talaga ako kasi nahuhumsik ako. So yun yung pinaka-challenge. Next, what are the skills you've gained this year? Leadership. Akala ko yung paglaki mo. Ano? Wait. Leadership saka Naging skills ko na na maging tough sa mga challenges namin. Ano ba yung skills? skills. Ikaw ba? Ano yung naging mo na skills? Again ko na skills today is this Yeah. year. Ang hanga. Siguro hindi na game. Kumbaga parang bumalik lang. Ano? Yabang. Yung
yung sa marketing, yung nagsasalita ulit sa harapan. Kasi, Confidence. ayun, confident. Kasi parang nung na-stuck kasi ako bilang employee, sa mga employee natin siya. Diba? And then dito sa group community natin ngayon, parang somehow, the process, nabibuild siya. So, yun yung skills for me. Another question. When did you perform your best this year? Kailan ka nag-perform ng best this year? Hirap ah. Ikaw ba? Ano ba muna yung naano mo? Siguro, yung sa business, sa online business na meron ako, or kami ngayon. Kasi never kong inimagine na parang para sa akin ba to, ganon. Kasi parang feeling ko hindi to para sa akin. Pero nung nilid tayo ni Lord dito, meron pala. I mean, kaya ko pala. So, nakapag-perform tayo ng mabuti. Yung patience yung na-perform ko best kasi dami nangyari talaga ngayong taong. Kinasal kami, nag-travel, Manila, Nueva Ecija, Bohol, Cagayan de Oro, tama? Dami. Na-perform ko yung best ko sa namin, MCM convention sa business pa rin. Okay. Next question. What went well this year? Yung relationship natin. Paano ka nasabi? Kasi kinasal na tayo eh. Alam mo yun yung wala ka ng choice. Yung siguro na-settle na. Yun yung pinaka-well na nangyari namin. Kasi nung una-una kasi parang may doubt pa. Kasi kung magpo-proceed kami na ba talaga. Pero nung kinasal na kami parang you need to You need to make it work. You need to work it out. Kailangan mo na to i-work it out until the habang buhay na lifetime na. Work it out? Work out? Oh, parang ganun ba? Parang ganun. Nakuha nyo naman, di ba? Okay, next. Ako din same lang yung marriage namin or yung relationship. What didn't go well this year? Ano naman yung hindi, parang feeling mo hindi naging maganda this year? Parang wala naman. Parang may mga, hindi naman kasi natin maiiwasan yung mga challenges yung mga testing. Pero ang maganda kasi, hindi naman perfect, di ba, mahal? I-overcome natin yung through God na, ano mo yun, mahal? Na parang, yes, minsan ma-overwhelm ka nung challenge, pero pag hindi na maganda yung sitwasyon, ando naman si Lord para mag-provide ng solution. So, wala naman. So, parang, yung mga nangyaring testing din sa amin this year, parang hinulma din tayo nung mga yon. Yes. Diba? Parang wala. Parang na-accept ko na kailangan mangyari yung lahat. What day would you leave over again from this year? Gusto ko na-ulit yung kasal natin kasi andun yung family natin. Ganon. Ikaw? Same. Parang doon din na kasi namin nalaman kung sino talaga yung mga tao talaga na nasa likod namin. Kung sino talaga yung mga nagsusupport. Parang gusto ko din balikan yon. Yung araw nung kinasal kami. Ako yun ko. Ganyan. Parang doon ko din kasi na-realize na, ay grabe after all these years. Ako yung pag-uwi din natin. Oo. Kasi umuwi kami from Bohol. By the way, naka-stay kami sa Bohol ngayon. January kami nagpunta dito ng Bohol, tapos umuwi kami mga October. Uwi kami ng October kasi parang medyo pressured na din kami. Tapos nung umuwi kami, parang so I will do that day. I will Quarter, do that. kung parang kaya. i-repeat ko ulit yung araw na yon. Kasi makikita mo, pag uwi namin doon, nakita namin yung family namin. Kita mo yung reason yung why. Yung mga supporter na sumusuporta sa amin. So, parang nakaka-refresh lang na, oo nga, kaya ka pala nagpapakapagod kasi para sa kanila. So, yun. Pag uwi talaga namin, yung pasal talaga. Next. What is the one thing that you are most proud of from this year? Proud ako this year kasi nga we may able to kasi na kami halos 5 years kami mahigit na in relationship from college up to present, and isa sa pinaka proud ako is napatunayan namin sa isa't isa na kinasal kami, hindi kami sumuko sa challenges. Yun, aside doon, proud din ako kasi nga my family was Christian na kami lahat. From my father
my mother, kapatid ko, ako. Diba? Proud ako kasi nga, yung akala ko dati na imposible na maging Christian yung tatay ko, ganyan, pero nangyari. So proud. Thank you. Then of course, ano din, sa sarili ko din, proud ako kasi nga, all through these years na nangyari, si God, dito na kami pinabayaan. Yun. What were your top 3 biggest highlights of the year? Una yung pag-travel namin mula Nueva Ecija to Bohol. Pangalawa na highlight ko is yung dalawa kami na naging business. As a couple, naging business partner pa kami. And then pangatlo na highlight. Tsaka ano din, yung pangalawang highlight aside sa naging business couple kami is naka-travel kami ng Cagayan de Oro. First travel namin dalawa na aside sa Bohol na nakakotse kami, first travel niya kasi sa Pierre, sa barko from Cagayan de Oro na talagang ilang hours yun? 12 hours na travel yun, diba? 12 hours na travel from 6 to 6 a.m., 6 p.m. to 6 a.m. Tapos pangatlong highlight yung wedding namin. At aside sa wedding namin, after ng wedding, isa sa mga highlight, nagpunta kami ng Cebu. First time namin dalawa sa Cebu. Yeah. Okay. Ako yung top 3 lang, yung kasal namin, yung nagpunta kami ng Bohol, kasi umalis kami sa comfort zone. And yung pangatlo, yung siguro yung September. Kasi doon kami tinest ni Lord when it comes to our finances, sa business. finances. Kung saan ba kami titingin doon sa mga bagay na wala kami, or yung or bagay mga na meron kami. So it's a lesson learned yung month na yun. So hindi ko yung makakalimutan. Yes, highlight ko yun. tama. Okay, next question. Ito, what are your some mistake you made this year? Ano yung mga mistake mo na nagawa this year? Sam, Siguro mga tatlo. First, hindi ko na-handle yung finances namin na maganda. Yes. Alam mo naman, one day, tayo, millionaire. Naging magastos. Pangalawa na, naging complacent ako sa activities namin sa negosyo. Naging complacent ako hindi ako naging consistent sa mga ginagawa ko. Sa lahat ng aspect, hindi ako naging consistent. Tapos, last siguro, mistake ko, yung emotion. Naging emotional ako masyado. Even, alam niya ni Mahal, even nung before kami ikasal. Yun sa akin. Ako din yun. Ako number 1 ko emotion. Kada ako nagpapakain sa pressure and everything. Pangatlo, yung lagi kong tinitignan yung iba, makakalimutan ko na yung meron ako. Dapat pala lagi ka lang sasabihin mo. Pangatlo, yung communication. Kasi kahit sa family ko hindi kasi ako ma-communicate. So yun yung nawala na Kailangan this pala. year. Gagawin na namin bago matapos ng taon na to, yun yung realize ko. Kaya kami. Kumbaga, dapat lagi kami mag-connect sa family at yes. least a week, once a week, twice a week, ganyan. Yeah. Tawag, video call. Okay. Importante pa rin. Eto, how was your personal growth as a person? Do you think nag-grow ka this year? Yes. Feeling ko nag-grow ako. In what ways? Marami. Marami. Hindi ko na maisa-isa. Pero nag-grow ako. In many ways. Madami. Okay na lang. So ako din, marami na lang. When did you feel the most fulfilled this year? Ano nga? Ito. Tama nga. Fulfilled? Ay, yung ba? Yung ating dalawa. Marriage ako. Pag nasal kami, most fulfilled yun. Bakit? Siyempre, na tayo? Legal na, to the next level na talaga. Dati ko pa kasi sinabi sa kanya yun na to the next level na dapat kami, kailangan mag-settle na kami kung talagang kami are. Okay. Ako yung fulfilled siguro mahal yung diba kinasal tayo, tapos nung kami sa Nueva Ecija, yung napapakain, parang nag-treat na lang. Nakapag-treat ka sa family mo. Nakapag-give back kahit pa paano. Kahit hindi naman sobrang Hindi laking pa bagay. ganun ka sobra. Sobrang sarap sa pakilig na. Iyak talaga ako ng part na yun, yung makapagbigay ka lang ng
konti. Kahit hindi masyadong malaki pero na-treat mo na nakakain kayo sa labas, nakapag-banding, sobrang sarap sa piling. Okay. Ayun. Okay. What Masarap, was the funniest moment you had this year? Ako Ano? yung nagbibideo kami kay Coach Domen ng birthday greeting. Tapos natawag niya si Coach Domen na Lord. Yun yung funniest. Sobrang tawang-tawa talaga ako. Ano pa? Yun lang. Ito, what was your most embarrassing moment this year? Meron ka bang embarrassing moment? Ako nila. Wala naman siguro. Wala. What was your biggest achievement this year? Biggest achievement this year, I may able to hit my first million. Wow. Ba? Sa 20s. I may able to reach my first million. Proud of you. Okay, bro. Next. Give top 3. Top 3? Top 3 that you are grateful for this year. Top 3 grateful. Grateful ako, of course first sa family. Grateful ako sa kanya, sa wife ko. Kasi ex-girlfriend na, wife na siya eh. Pangatlo, grateful ako kasi nga lagi kaming kinikip nilo in his presence. Yun. Tatlo lang naman eh. Ako din yun. Grateful ako kasi kilala kami ni Lord dito. Siya nagpapayad sa amin. Pangalawa. Grateful ako sa buhay niya, sa kanyang pamilya namin na sumuporta sa amin. Ups man yan, down man yan, sumuporta sa amin. Tama. Pangatlo, grateful ako sa mga taong nakilala ko this year. Na first time kong mamit, syempre yung mga hubbers from Bohol. So, I'm very grateful. And syempre yung mga coaches and mentors na na-meet ko din dito sa Bohol. Sobrang grateful ako dun sa experience, sa travel. Grabe, sobrang grateful ako. Yun. Next. Ito, what is the biggest lesson you learned this year? Learn to move forward fast. Bakit? Ay, pag nangyari na isang bagay, hindi mo na mabalikan. You need to keep moving forward pa. Tulad nung nangyari sa Tulad na nangyari sa iPhone ko, nahulog. Grabe, iPhone 14 Pro Max, no? Pero, Hindi ko yun makalimutan yan. Pero yun nga, move forward. naniniwala kasi kami na everything happens na may dahilan eh. Kaya move forward na lang. Pero, pakik lang guys. Grabe. Nasaktan yung puso ko. Alam mo pa. Tawak ka. Ako, biggest lesson ko for this year is just to be grateful. Kasi, lagi kami nape-pressure nito. Lord, saan na kami kukuha ng ganito, ganyan, ganyan. Basta nakatingin kami dun sa iba na parang, grabe, ganito. Tapos sabi ko sa sarili ko, I think si Lord yun eh, yung naliligo ako dun, parang nag-reveal siya sa akin na, Ano ba kayo? ano ba kayo dati? Hindi naman namin kayo pinabayaan. Hindi naman kita pinabayaan dati, diba? Ngayon pa ba? Ngayon, yun yung sabi ni Lord. So sabi ko, oo nga, no, ba't kami nagiging pressure masyado? Kaya guys, do not worry. Kasi Lord naman yung mag-provide. Alam mo, ito, revelation lang to, God is just so good. Nung umuwi kami ng September, kaya yun yung pinaka-lesson ko kasi meron down talaga yung negosyo ng time na yun. Umuwi kami ng October kasi parang nanghihina na kami. Wow. And hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. So, hindi namin alam, wala kaming dalang pera lang namin, magkano yung pinadalan, parang nasa 2,000 bababa lang. Tapos alam niyo yung pagdating ng October, grabe, shock. Sunod-sunod yung provision. Tapos, yung pamilya namin sa paligid namin, sila yung nag-susupport sa amin. So, sobrang sabi ko, ay, grabe yung provision ni Lord. Ba't ba kami nalulungkot? Meron nga pala siyang sariling ways. Yung isang taon, pwede mo kitain ng isang araw, isang buwan. Yung meron siyang sariling ways, meron siyang sariling kung paano Timing. ko na-bless. And tama sinasabi mo, yung pero sa Bible verse na yung isang araw, pwede niyang gawin ng isang taon, at yung isang taon, kayang gawin niya isang Araw. lang. So, I'm grateful for that. Next. Last. Ito. Yun na lang last. Ano yung nilolook forward mo this 2024? This coming 2024? Ganda niya na.
Nilook forward ko this 2024, of course, ready na first international travel again after ko mag-Dubai last year. Maka-travel ulit tayo Oo. this 2024 sa Um, Hong Kong. mm, Nilook forward ko yan. Nilook forward ko, mahit na niya yung first million niya together with me. And then of course, siyempre wala namang masama, multi-millionaire, tama? At the same time, our second car. wow. Second car. Tsaka magkaroon na rin kami ng HMO ba? Yung mga insurance for the future. Yes. Yan. Ako talaga, ako naman. Nilook forward ko din, maka-travel din kami kasama yung family namin sa Yes! Baguio. Yes. Ako na lang sa sarili ko, Mariel, ano yung nilook forward mo this year? Ay, kasi this 2024. Madami kaming nilook forward Yes, sobrang this dami year. guys. Syempre, doon yung mga material, mga iPhone, ganyan, everything. MCM, syempre, team, maayos yung team na Atomic Dream Hunters International, o makapalit man kami ng title, yung mga ganun yung look forward. Magamit ni Lord for His glory. Pero, this is another revelation kanina. So, naliligo ulit ako. Alam mo, sabi ni Lord, ba't ang dami nating plano? Tapos nag-look back ako. Lalo naman mahal December 22. Wala naman tayong plano nun eh. Yes. Wala kaming plano. Just go with the flow kami that time. Lalo na ako kasi siya, MCM na siya, go na siya eh. Tapos siya pa yung pinapatawag that time ni Coach Albert para pumunta ng Bohol. Tapos ako nang parang ako yung lost. Hindi ko alam saan ako ipupunta. Tapos suddenly nandito kami ngayon sa harapan niyo sa Bohol. And then, so sabi ko sa sarili, sabi ko, Lord, sige, ibibigay ko ulit yung plano ni Lord. Kasi, ako nahiya kasi dati. Alam niyo, bago mag-December dito, nagbababa pa ako ng mga roll up. Pero ngayon, nandito ako. Tataas ng roll up, saka nagbababa ng roll up. So, yes, marami tayong plano. Wala namang masamang ibigay. Sa kanya yun. Pero naniniwala talaga ako na yung plano niya, mas grabe, mas maganda. Kung marami na yung sa atin, mas marami pa siyang plano. Kung maganda na yung sa atin, mas maganda pa yung plano niya. Plano ni Lord sa buhay natin. Minsan lang, matagal. Pero alam mo, realize ko na masarap maghintay. Kasi pag mas matagal, mas malaki. Worth it, mas malaki. So kung ikaw ngayon, ikaw pinaghihintay ka din ni Lord, wait mo lang, pag ready ka na, pag ready na yung biyaya na ibibigay sa'yo ni Lord, for sure. Grabe, ibang, masasabi mo na lang na, ay, thank you Lord, na tapos namin tong taon Buti na na lang. ko sa'yo. Kasi yun yung nararamdaman namin ngayon ni Coach Brian na, Lord, grabe no, hindi namin na-expect itong 2023. Pero nandito kami, lagi kami nag-uusap ni Coach Brian na, totoo ba, nasa Bohol tayo, na, nandito tayo na, alam mo yun, yung nagre-negosyo, mayroon kaming time and freedom na hindi na kami empleyado. Lagi namin yung pinag-uusapan ni Brian na, totoo, dito tayo. Sabi ko, nga. Tapos lagi namin iniisip na, kasi si Lord yung dala sa atin dito. Yes. And natapos namin tong taon na to, hindi lang dahil sa sarili namin, kundi dahil din kay Lord din. So, sobrang thankful. So, ganoon din yung mangyayari for sure sa'yo na pag nag-look back, nga no, grabe, itong taon na to, I made it not just because of herself, but because of the Lord. So, yun lang. Yun lang guys. I hope marami kayo nakikita. Thanks for watching.